Magandang araw sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, good evening po sa lahat ng nakikinig po. Hello to all our viewers from here and around the world. Napakaganda na ating talinteman ngayong hapon ito. Isang mainit na pagbati po sa inyong lahat. Well, friends, welcome to the Bridges Show. I'm very happy to be here, and I think it should be a really interesting and fun topic. What are the things you want to learn? So I want to take it from there and then I listen to them. meron silang mga mithiin upang maging makabuluhan pa ang pagiging Katoliko. Lalong-lalo na sa susunod na henerasyon. Sa akin po, sa mga kabataan, use competence as a basis. In real life, hindi naman talaga tayo tumitigil sa buhay. Kailangan talaga tuloy lang ang buhay kahit anong challenges natin. Palawan, Cebu, Baguio City, Atty. Dwight, pati La Union. So we are saying that revenge travel is real. Mas kailangan natin na i-share ang hiwaga ng sinin sa mga tao. Food and health should go hand in hand. So yan ang gusto namin paratingin sa gobyerno. If you will just devote your life teaching, hindi ka yayaman sa pera, pero yayaman ka sa tao. Siyempre, ang pinakamaganda po naman sa ating universidad ay yung talagang natuturuan po tayo kung paano maging mabuting tao. Happy anniversary to Bridges! Here at Bridges, we build bridges of faith, bridges of hope, and bridges of love. Become more susceptible to falls as we age because of issues like poor health and declining levels of activity. Falls may affect our health and threaten our independence and mobility. In this week's episode of Bridges, let's look into the mechanism of fall injuries and risk factors in older adults and learn about fall risk assessment and prevention with our special guest from the UST College of Rehabilitation Sciences. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Jordan Barbanava. You can call me Barbs. And I am honored to be your Bridges host for today. Isa po akong alumna ng UST College of Rehabilitation Sciences. I earned my bachelor's degree in physical therapy here. And I also earned my master's degree here in UST. I am looking forward to having an engaging conversation with our guest for today. I would like to greet everyone across the globe. Good morning, good afternoon, and good evening to you all. To our first-time viewers, Bridges is a University of Santo Tomas Alumni Association virtual talk show that showcases and provides notable Tomasian alumni an opportunity to share their expertise and experiences on various topics for lifelong learning. Today's episode is brought to you by the University of Santo Tomas College of Rehabilitation Sciences Alumni Association and our UST-AAI. Before we continue, let us ask our audience to please remember to like and share and subscribe to our UST Tomasian Alumni Community YouTube channel and follow our Facebook page. Malaking pagsuporta po ito para sa ating programa. Maraming salamat po. Yan. All right. So without further ado, let us welcome our guest. So dear viewers, our guest is an associate professor at the University of Santo Tomas College of Rehabilitation Sciences. He obtained his Bachelor of Science in Physical Therapy degree from UST in 1999, his diploma in teaching from the University of Regina Carmeli in 2001, and his Master of Science in Physical Therapy from UST Graduate School in collaboration with the University of South Australia in 2003. He completed his PhD at the Hong Kong Polytechnic University in 2019 as a research scholar. He has received several local and international accolades. He won the Young Scientist Award at the 9th Pan-Pacific Conference on Rehabilitation in Hong Kong in 2014 and the Most Outstanding Professional in Physical Therapy by the Professional Regulation Commission in 2015. During 2016, he was a Gawad San Lorenzo Ruiz recipient at the 17th
UST Dangal Awards, a finalist in the Gelia Castillo Award for Research on Social Innovations in Health by DOST PCHRD in 2021. More recently, in 2022, he was awarded as one of the distinguished Tomasian alumni by the UST CRS Alumni Association and also received his second UST Dangal Award, the Gawad Benavides, for 20 years of service at the university. He has published 2 textbooks in physical therapy and several research articles in local and international peer-reviewed journals. His research interests include geriatric rehabilitation, neurologic physical therapy, and physical therapy education. He is a dear colleague. I'm proud to be one of his students. So without further ado, let us all welcome Associate Professor Donald S. Lepardo, PhD, MSPT, PTRP, LPT. Ayan. Welcome po, Sir Donald. Hi, thank you. Thank you for that generous introduction, Ma'am Barbs. Thank you for the invitation, particularly to Dean Jocelyn Agkawili, the president of UST-CRS Alumni Association, to Ma'am Ida Tiongco for organizing or coordinating this Bridges session, and to our support staff, John and Kay. Thank you very much. Ayan, so Sir D, how are you? And what's keeping you busy these days? Parang understatement yung term na busy. So we're always busy kasi we're happy that we have work naman. Siyempre, connected pa rin tayo sa University of Santo Tomas, and right now I am designated as the Assistant Director for Faculty Appointments. So yun ang medyo pinagkakabisihan natin, particularly now na may competence evaluation ng academic staff. And syempre, nagtuturo pa din sa CRS, sa undergraduate program ng Bachelor of Science in Physical Therapy, CRS. Alright. Okay. Ayan. Oo nga, sir. Parang it's that you are busy, no? Because we haven't seen each other sa same building, no? So, Yeah, nandito ako ngayon sa main building. So, seldom na pumupunta na sa medicine building. Pero pag may time, syempre pumupunta pa din. And katulad kaninang umaga, may event ang CRS. Nag-volunteer ako dun sa interprofessional collaboration. So, happy to see our colleagues there from the different departments of CRS. ayan. And we appreciate, no, that you still find time to spend with us, no, with the college. Ayan. Of course, definitely, yes. We'll make time. Course. Ayan. So siguro na, Sir Donald, maybe you can tell us something about physical rehabilitation, no? Kasi when we talk about rehabilitation, ang daming context yan eh, di ba? Pwedeng when we talk about land or even drugs, no? More recently. No? Pero siguro let's talk about physical rehabilitation and its relationship, no, to good health. Ayan. Ayan. So siguro yon, common na understanding ng tao is that kapag rehabilitation tungkol sa drug addict, yung drug rehab kaagad. So yung field natin sa physical therapy, sa occupational therapy, sa speech language pathology, and even in sports science na ngayon, rehabilitation ay naka-focus para ibalik yung mga nagkaroon ng conditions, ng mga injuries, nagkaroon ng stroke sa kanilang dating abilidad. So their previous level of function, tinatry nating maibalik sila doon. So gumagawa tayo ng mga assessments, examinations, tapos nagbibigay tayo ng strategies at saka interventions para ma-achieve yun. Lalo na yung mga gusto pa nilang gawin in spite of them experiencing some forms of injury or medical conditions. Okay. So, that's a nice insight, no, sir? So, siguro no? Din, i-ano na rin natin, idagdag na rin natin yung clarification regarding physical therapy kasi
although marami nang nakakaalam na ang PT ay hindi masahista, meron pa din na nagsasabing masahista daw mga PT. So pag magaling ka daw sa magmasahe, physical therapist ka na. So i-correct pa rin natin yun. So sabihin natin sa public na hindi lang yon ang ginagawa ng PT, and we are more than that. So yung mga pasyente na nasa ICU, yung mga na comatose, pwede tayong tumulong sa kanila para makatayo sila, makapaglakad ulit. Yung mga patients na nagkaroon ng surgery, pwedeng heart surgery or yung fracture, nagkaroon ng nilagyan sila ng bakal sa katawan, yung mga ganon, pwede ring bigyan ng interventions ng physical therapist. Yung mga nagkaka-back pain, yung mga neck pain, yan common sa offices, yung mga nagtatrabaho sa offices, pwede rin tayong makatulong din sa kanila. Kahit yung mga bata, di ba? Yung mga pedya, pwede rin nating habilitate naman sa kanila. Meron tayong mga pwedeng ibigay na interventions para sa kanila. And even athletes, no? Pwede tayong magbigay ng interventions sa kanila para makabalik sila sa competition agad-agad. No? So thank you John sa sharing na yan, no? Na kumbaga when we talk about rehabilitation, different people of different ages, sizes, work backgrounds, no? Ano pa ba? Basta maraming, halos lahat ng tao pwedeng makabenefit, no, sa rehabilitation. Okay. At siguro we need to acknowledge din na we don't do it alone. Lagi tayong nagko-collaborate with other professionals. So meron tayong collaboration with the medical doctors, with the occupational therapists, with the sports scientists, and even speech language pathologists. So yung rehabilitation, hindi lang talaga siya isang tao or isang profession. So maganda na may teamwork or collaboration with other health professionals. Yeah, that's right, no, sir. Tapos, like din, no, yung what you said na collaboration and working together, no, with the people. Kumbaga parang hina-highlight natin, no, yung efforts nila, yung functions nila para makapagplano dun sa dati nilang ginagawa. Like what you said earlier, no? Okay, so that's a nice insight, no? So siguro, sir, in your practice as a physical therapist, what do you do to keep people healthy? Paano ka nakakatulong na panatiliin ang kalusugan ng mga tao? Yan. As a PT, ang practice ko ngayon sa academe na ako sa university. So more on teaching ako. Pero yung PTs na working in the hospitals, na clinics, they can actually advise our patients or even clients to exercise. Magbibigay sila ng exercise program. Sasabihin nila kung ano yung mga benefits ng exercise na yon, bakit kailangan yung exercises na yon, ano yung mga ilang beses nilang gagawin yon per week, tapos kung gaano katagal, at kung kailan din kailangan baguhin o kailangan mas maging challenging ang exercise para sa kanila. So ngayon din, magandang i-recognize natin na hindi lang nakafocus yung PT ngayon sa hospitals or sa clinics. May mga PTs na ngayon na nasa community. So maganda sana na bawat community actually may mga PT para may nagli-lead sa kanila ng exercise, at yung mga residente noon sa komunidad na yon, hindi lang mga older adults, kahit yung mga may mga medical conditions na hindi makakapunta sa hospital, pwedeng matulungan ng PT na nagwo-work sa community. Right. Ayan. Sige. Thank you very much for that, no, sir. So, na-mention mo na din, no, older adults, and that's one of your research interests, right? Yes. Ayan. So, please tell us something about geriatric rehabilitation. So, ang daming pwedeng topics, no, for research or for practice, no, for enhancing your practice. Pero what made you focus on geriatric rehabilitation? Ayan. Siguro ano din, sa tinagal ko sa Pilipinas, I decided to stay here imbes na mag-work abroad kasi nakita ko yung need para
matulungan yung kapwa nating mga Pilipino, lalo na yung mga older adults na parang kulang or limited yung binibigay na programa sa kanila. Nalaman ko yan kasi in the past like 5 to 10 years na nasa UST ako, yung mga researches na ginagawa ko ay involving older adults, yung mga senior citizens natin, yung 60 years old and above. So habang nakakausap ko sila, nakakakwentuhan ko sila, sinasabi nila lagi, thank you. Thank you at dumating kayo. Thank you at meron kayong ganyang mga programa. Kasi parang sila ay naghihintay na lang na may magbigay ng programa sa kanila. Kasi nga parang sila yung medyo neglected part of the society na pag sinabing matanda, diyan ka na lang sa bahay, huwag ka na kumilos, umupo ka na lang dyan. Isa pa sa mga naging inspiration ko is ako kasi laking lola. Lola's boy kasi kami. Actually, kaming tatlong magkakapatid. Kami yung generation na both of our parents are working. So pareho nagtrabaho yung mother and father ko. So kami naiiwan sa lola. So nakita ko yung gusto kong i-appreciate sila. Namatay na yung lola ko, pero gusto kong i-appreciate sila by doing something for them, or at least dun sa mga older adults ngayon. So it's my way of thanking my lola through helping older adults sa research or sa mga endeavors ko sa physical therapist. Alright, that's sweet, no? Tapos nakakataba din yung shinare nyo, no? Na parang nakakataba ng puso when yung mga pinupuntahan ninyo na nagsimula sila as parang part ng research nyo, no? Parang they become so much, the interactions that you've had with them become so much more meaningful, no? Knowing that you were able to help them. Tapos, nakakaantig din ng damdamin yung, yung sinabi mo nga, no, na you wanted to help your lola and you wanted to show your appreciation to your lola, no? And I understand din, no, na you became a PT at a time when a lot of the graduates here in the Philippines would go abroad. Tama ba, sir? Yes. Okay. So yan, maraming nagpapasalamat sa iyo na mga older adults, maraming tao nagpapasalamat sa iyo, no, na you decided to stay here and influence more people through teaching and through your research, no? Ayan. So siguro, no, let's discuss na, no, yung falls, no, which is one of your interests, no, sa geriatric rehabilitation. Kasi, 'di ba, when we talk about falls, kapag nahulog, natumba, no, isa siyang common cause ng disability, especially among older adults, 'di ba? Kasi we've heard of people na nababalian ng buto, naooperahan dahil nadulas or nahulog, for example, no, nahulog, ganyan, no? So, can you tell us something about falls risks, no, or falls here in the Philippines, no, based on what you've been studying, ganyan? Sige. Siguro baka para klaro, i-define muna natin what is a fall. So, ano ba yung pagkatumba or ano yung term na pinag-uusapan natin? Pag falls kasi, unintentional siya. So, unexpected. So, hindi rin siya yung dahil may tumulak sa'yo or dahil may external force kaya ka natumba. Yung fall na pinag-uusapan natin at topic ng research natin is yung unexpected, unintended talaga na from standing position, bigla ka na lang napaupo o bigla ka na lang na pahiga o na punta sa floor. Or kaya kahit nakaupo, bigla ka na lang nadulas na punta sa floor. So yun yung ating definition ng falls. Ngayon, base sa mga studies, merong isang longitudinal study na ginawa dito sa Pilipinas, 2018, medyo prevalent, kumbaga medyo madalas din yung na-experience na falls ng ating older adults. 19% nung mga nakausap nila ay nagkaroon ng experience na natumba sila at least once in the last 12 months.
no? So in the past year, meron silang na-experience na isang medyo mababa kumpara sa global prevalence, kasi global prevalence 28% to 35%. Pero siguro sa tingin ko, dahil mababa yung sa atin, kasi baka hindi naman nare-report, hindi rin talaga nare-record, kumbaga, hindi na-document. So, under-reporting yung sa atin, baka ganun. In our own study kasi, 28.5% yung prevalence of falls. Yung ginawa naming study dito sa Manila, similar siya sa global prevalence. Anyway, so ano ba yung mga risk ng falls? So, ano nagkakos ng falls? If I may be allowed to share my screen. Share ko lang yung screen natin. Ayan. I borrowed this PubMed from the World Health Organization. So, pwede natin igrupo yung risk factors. Risk factors yung mga dahilan, na posibleng dahilan kung bakit natutumba yung ating mga nakatatanda. So, pwede siyang individual or intrinsic, or pwede rin siyang environmental or extrinsic. So kapag intrinsic, at ito yung mga madalas na dahilan kung bakit posibleng matumba yung nakatatanda natin. Unang-una yung edad, old age. Dahil sa age talaga, posible na magkaroon ng experience ng pagtumba. Another one would be yung previous history of falls, lalo na kapag twice nang natumba in the past years. All right, ang risk to experience another fall is increased. Now, there are age-related changes. So, pag tumatanda, merong paglabo ng mata. So, vision is a important risk factor. Yung decrease in visual field ng patient. Yung muscle weakness, panghihina, lalo na nung mga binte at tuhod. So, mga muscles natin sa mga paa. At yung ding masyadong mabagal na lumalakad. So, yun yung mga age-related changes na bumabagal talaga, humihina talaga at lumalabo mata. Pero yung talagang mabilis yung paglabo ng mata, yung talagang mahinang-mahina, yung tinatawag nating frail. Tapos yung mabagal talagang maglakad na hindi sila makapag-react kaagad. Yung reaction time nila ay masyadong mabagal. Susceptible sila to falls. Okay. Another finding na makikita natin sa individual, so intrinsic factor, is yung cognitive decline. Kapag medyo mapurol, kumbaga yung pag-iisip, yung memorya bumababa na, yung kung paano ipinaplano yung galaw, yung executive function, pag nagde-decline yon, risk din sila sa falls. And yung presence ng comorbidities, so if the patient had some medical conditions, yung mga na-stroke, yung may mga heart disease, yung mga may arthritis, mga ganyang conditions, susceptible din sila to falls. Now, those are for the individual, yung intrinsic risk factors. Pero meron din na coming from the environment. So makikita natin sa environment kapag merong hazards na tinatawag sa bahay. So ano itong mga hazards na to? Yung slippery floor, yung loose rags, ayan, yung may clutter, yung natitisod na lang yung older adults natin, kapag poor yung lighting sa hallways, ayan. So mga common causes ng mga intrinsic factors yan. Kapag uneven yung floor, yung bigla na lang pantay tapos bigla na lang magbabago yung level ng floor, ayan. So kahit din sa interaction ng mga matatanda, kapag masyado silang isolated, nalilimit yung function nila, nalilimit yung activities nila, hindi rin sila nakakalabas.
So, ang tendency, decrease functional activity, nagdi-decrease din yung muscle strength nila. Kaya yun, nagiging susceptible din sila sa falls. And so combination usually ang cause ng falls ng older adults hindi natin ma-identify na isa lang. So marami pang causes aside na hindi lang isa yung pwede nating sabihin na cause ng falls. So yung mga risk factors na yon may combination sila kumbaga. So, kumbaga, older age na, kunyari nakatatanda na yung isang tao, no? So, kung mahina na yung mga muscles niya, yung mga buto-buto niya, mahina na din. Tapos, kung nakatira pa siya sa bahay na, yun nga, maraming kalat sa sahig, no? Ulo. So, talagang tataas yung chance na Yes. matumba, matiis. I see. Okay. So, alright. Nabanggit niyo din kanina no na habang tumatanda ang isang tao, no, nagkakaroon din ng mga pagbabago sa katawan. So, numinipis yung mga muscles, tama po, no? Numinipis or humihina yung muscles, pati yung mga buto-buto, no? Tapos, isa din po kasi sa mga nababanggit ng mga tao na connected nga sa falls, no? Would be, ano ba? Siguro, maybe your insight, no, as a physical therapist, no, related po ba yung mga sakit kaya ng osteoporosis at saka nabanggit nyo din, sige, yun muna, yung osteoporosis. Common, kasi naalala ko po may mga commercial dati, di ba, na osteoporosis, tapos na-fracture, natumba. Yun, may mga commercial po kasi dati, no, dati about dati. So, yun, maybe paano po kaya malalaman yun, for example? Yung osteoporosis, nagiging mahina yung buto, so hindi na siya ganun katigas, hindi na ganun ka-solid pag tumanda. Pwede kasing mangyari, part siya ng comorbidities na risk for falls, no? Pwede siyang ma-identify doon. And kung in the presence of that, kung meron pa siyang osteoporosis tapos natumba siya, ang taas-taas ng risk na magkaroon siya ng fracture. So yun yung nagiging problem. So yung iba kasi natutumba pero wala namang fracture. Pero kapag may osteoporosis yung patient, delikado. Talagang magkakaroon ng fracture yan. Madalas sa hita. Alright? Sa hita o kaya sa kamay. Kapag natukod nila yung kamay nila, ayan, doon nagkakaroon ng fracture yung mga may osteoporosis. So, kasama kasi siya sa pagtanda ng iba, may mga individuals na due to diet, decrease in vitamin D, I think vitamin D, yung limited sun exposure, mga ganyan, nagkakaroon sila ng osteoporosis. Pero definitely, kailangan nila mag-consult sa doctor para mas bigyan ng intervention yung osteoporosis. So, as PTs, as a physical therapist, we can only work around the impairments ng patient. Kung meron siyang weakness, doon papasok ng physical therapist, pwedeng magbigay ng strengthening exercises. Kung may balance concerns, kung hindi stable yung pagtayo niya, doon din pwedeng mabigyan ng interventions ng PT. Alright, okay. Tapos nabanggit mo rin kanina social factors. Isa sa mga social factors kapag na-isolate, no, yung mga older adults, may tendency na hindi sila gaanong gumagalaw. Tapos dahil hindi sila masyadong gumagalaw, numinipis din, no, or nanghihina din yung mga buto-buto at yung mga muscles, no. So, aside from the muscles and bones, pati cognition nila hindi na challenge kung isolated sila. So it's always better na we encourage them to socialize, makipagkwentuhan, at least sa peers nila or sa mga apo nila para pati yung cognitive function yung sa isip nila, sa memorya nila sharp pa rin kumbaga. Oo, ayan. So I see some lolos and lolas, no, gaya din ng kwento mo, no, na sila yung nag-aalaga sa mga apo nila, tumutulong sa math. So nakakatulong pa rin sa kanila yon, no? Yes, yes.
terms of yung cognition nila, nasi-stimulate pa rin yung pag-iisip nila. Okay. So, naiiwasan yung pag-ulyanin. Tama po, no? Tapos, Correct. Ayan. naalalaro pa nila yung mga apo nila, nakaka-bonding nila. So, medyo na-exercise din sila, no? Alright. So, mahalaga pa rin, no, na gumalaw-galaw pa din para hindi lang para sa lakas ng katawan, no, kundi pati dun sa pag-iisip, dun sa utak, no, ma-stimulate. Alright. Okay. So, salamat dun sa mga insights na yun, no, sir. Very nakatulong yung infographic na shinare mo, no, na para ma-visualize yung mga risk factors, no. Ayan. So, ano naman tayo, no? Punta naman tayo sa false risk assessment. Okay? So, false risk assessment, meron pong mga tinatawag na red flags po no, sa physical examination. Kunyari, ano po yung mga masasabi na kayo, when you see your patients, ganyan na, nako, mataas ang risk nito for falls. Kailangan ingatan itong pasyenteng ito. No? So, ano po ba yung mga signs to watch out for na mataas yung chance for falls at saka yung mga related na consequence ng falls no sa isang pasyente? Bali, sa interview pa lang, malalaman mo na, no? So, sa interview, kapag nagtanong ka, may experience na po ba kayo na natumba kayo sa nakalipas na isang taon? Kapag ang sagot nila doon ay yes, ma-alert na kagad tayo na ay may risk to for fall. So kailangan ng further assessment. So yung further assessment na yon, titingnan natin yung lakas ng muscles niya, yung balance niya, yung paglalakad niya, kung gaano pa kabilis siya maglakad, yung mga ganong bagay. Kapag din tinanong mo sa kanya kung meron ba siyang takot o concern sa pagtumba, yan, nangangamba ba siya na matutumba siya or yung confidence niya sa gawin yung mga bagay-bagay na hindi siya matutumba, kumusta? So, pag sinabi niyang ay medyo po kinakabahan na ako kapag naglalakad ako o kaya may aabutin akong gamit sa cabinet, ganyan, or may pupulutin ako, kinakabahan na ako, baka matumba ako. Another red flag yon. So, further assessment ang kailangan din gawin doon. Tapos kung nag-assess na tayo, physical assessment na, sa PT, meron tayong tinatawag na time up and go. So, yung pasyente or yung older adult, nakaupo muna, tapos papalakarin natin siya ng 3 meters, tapos babalik siya sa upuan. So, oorasan natin sila. So, kapag yung oras nila na ginawa yon ay lagpas 15 seconds, more than 15 seconds, ayan, medyo na yon, ma-alert tayo na may mga dapat na tayong interventions para sa kanila. Ganon din yung yung walking speed nila. So usually meron tayong lalakaran yung patient. So pag inorasan natin yung paglakad nila, pag mas mabagal sa 0.8 meters per second, ayun, masasabi natin na high risk siya sa fall. So further assessment din ang kailangan at kailangan na follow-up. Yung mga older adults ngayon, mas maganda na nagpapa-check up sila at least once a year. So dapat na nakikita sila ng doctors, alright, para ma-assess yung mga body systems nila, and yon, ma-check din yung balance at saka yung gait speed nila ng physical therapist. Okay. So, pasok din yung mga nabanggit mo na kapag mabagal na yung paglalakad nung isang tao, no, lalo na ng older adult, high risk na siya sa falls, no? Ayun. Tapos, let's say, isa sa common na consequence ng falls, no, yung fracture, yung pagkabali ng buto. Nabanggit mo sa maaring sa kamay kapag itinukod yung kamay o di kaya sa legs, no, sa hita, no, sa balakang. Yun, no. So maaring sa balakang o maaring sa kamay, mataas yung risk for fracture. Bukod dun sa mga yun, no, bukod sa fracture sa kamay at saka sa hip o sa balakang, ano pa yung mga
common na pwedeng mangyari na result ng falls, result na pagkatumba, no? Na ayaw sana nating mangyari or gusto nating maiwasan? Well, ultimately, ayaw natin mauntog yung pasyente, yung older adults, di ba? Mabagok. So, um, malaking problema yan pag nangyari yan. So, kumbaga magiging traumatic brain injury siya bukod sa fall incidents na yon, may brain injury pa siyang mangyari. And syempre, yung kinakatakot ng lahat, yung death nung ano. So, kuminsan dahil dun sa pagkakadulas niya, pagkakauntog niya, wala na hindi na nare-revive kumbaga. So aside from that, syempre kapag na-hospitalize, may burden sa pasyente, 'di ba? Kung siya yung magpo-provide for medical expenses, pwedeng maubos yung tawag dito savings niya, or yung family members mababurden din sa medical expenses, at saka yung time para magbantay, 'di ba? May mga ganong kailangang isipin. And siguro yung mga nagkaroon din ng falls, nagkakaroon nga din sila ng decreased self-confidence. So, ayoko nang gawin yan kasi baka matumba ako. So, may ganun ng fear sa kanila, yung tinatawag nating fear of falling. So, pwedeng mangyari yan sa kanila na nalilimit na din yung ability nila to perform day-to-day activities independently. Okay. So, ang laki pala talaga ng impact, no, nung posibleng impact ng falls, no. So, hindi lang siya dun sa taong na accident, natumba, no, kundi pwedeng ma-burden or maapektuhan pati yung immediate family niya, no. So, yun. So, kailangan talaga mag-ingat tayo, no, at talaga no, yung mga sarili natin, no. So, yun. So, sa ating mga manonood, no, importante, mahalaga po, no, na panatilihin natin yung kalusugan natin, lalo na yung kahit yung simpleng paggalaw, okay? At saka po pati yung utak natin, we have to stay alert, no? Para maiwasan natin yung falls kasi ang tindi rin ng magiging impact niya, no? So, thank you for those words, no, sir? Pero sige, let's proceed, no? So, we mentioned na nga, no, the risk for falls, what could happen kapag nagkaroon ng falls, okay? What to watch out for para malaman, no? Kung ang person ba ay mataas ang chance na magkaroon ng falls, no? So, siguro pag-usapan natin, paano man maiiwasan yung mga falls, no? So, meron ka bang mga masasuggest, no? So, you mentioned earlier, screening, no? Magpa-check up sa doctor at least once a year, no? Yung mga older adults para ma-check yung mga body systems nila, maaring lumalabo na yung mata o di kaya ay yun nga, no, baka mahina na yung buto, may osteoporosis, etc., no? So, bukod sa pagpapatingin sa doktor, no, may ma-share po ba kayo na mga fall prevention strategies, no? Yun. Sige. Pwede ulit akong mag-share ng slide. Ayan. Actually, I shared this sa isang conference sa Philippine Rheumatic Association. Wait lang. Ayan. Tapos na-share ko din to sa isang community activity ng CRS. So I'll call it the B strategy. So medyo corny, pero yan. I coined that strategy, the B strategy. So you need to be strong. Alright? So ano yung B strategy natin? That would now involve brain activities for letter B. Letter E would be exercise, and the last E would be environmental modification. So B strategy. All right. Sige, sir. So ano yung brain activities natin? So we need to encourage our lolos and lolas to socialize. All right? Wag natin silang ikulong sa kwarto. Wag natin sabihin manood ka na lang ng teleserye. Alright? Encourage natin sila to
talk with us, di ba? To talk with the grandchildren, talk with their peers, di ba? Nagkaroon ng meaningful conversations. So, pwedeng mag-share sila ng wisdom nila, ng experiences nila, and kahit yung opinion nila sa current situation. So, pwede yung ano natin sa kanila. So, part of socialization. Huwag natin silang ilagay lang sa isang sulok. Alright? And then, we can encourage them to continue doing what they like to do, yung mga hobbies nila and crafts. So, if they are doing painting, or sewing, yung nananahi, nagko-cross stitch, mga ganyan, nagpe-play ng musical instruments, alright? Continue that. So kung nagbabasa sila ng novels, ng books, even newspapers, kung meron pong newspapers ngayon, so tuloy pa rin nila yon. And then, there are some cognitive games na pwedeng bonding session na rin siguro ng family, di ba? Yung crossword puzzle, yung magsa-scrabble, magcha-chess, or magdadama. Even mahjong. Ako hindi ako marunong mag-mahjong, pero that is something that you can also do para ma-stimulate yung brain ng older adults. And definitely, proper nutrition. So, hindi pwedeng hindi balanced diet yung kinakain nila. So, para gumana yung pag-iisip nila, kailangan properly nourished din sila. Right. Okay. Ayan. So, yan, examples lang ng pwedeng gawin for brain activities. Ayan, pwedeng nag-chess, nagpe-paint. Kung may pet pa din yung yung older adults, yung kasama nating lolo at lola, pwede pa rin naman yon. So kapag may social gathering, kung allowed naman na ngayon, 'di ba, na umattend ng mga social gatherings, mga parties, mga community assemblies, ganyan, we allow them, we accompany them to those activities. All right. And then for exercise, letter E na tayo, WHO guidelines, medyo tall order, yun ang term na ginamit ko dito, tall order, kasi at least 150 to 300 minutes per week na moderate exercise. Ako personally, nahihirapan ako ma-achieve yung ganong ka, like 20 minutes, 20 to 30 minutes per day na moderate intensity physical activity or exercise. Kung vigorous, kung kaya pang mag-lift ng weights, or yung talagang nahihirapang magsalita habang nag-exercise, pwede ng 75 to 150 minutes according to the WHO. So yan yung nire-require para ma-maintain man lang yung ating lakas sa mga matatanda. Okay? So para malaman tao kung kailan moderate at vigorous na yung exercise, sa PT meron tayong tinatawag na talk test. So kapag sinabi mong sige, lakad po tayo, tapos yung nakatatanda ay nakakakanta pa, kumakanta pa kayo habang naglalakad, light pa lang yon, light pa lang yung exercise na yon. Pero kapag habang naglalakad kayo hindi siya makakanta, pero nakakapag-usap pa, nakakapagkwentuhan pa kayo habang naglalakad, that is moderate level na. Pero kapag naglalakad kayo at hindi na siya makasagot, hindi na siya makapagsalita, that would be considered vigorous na. Okay? So sa WHO, kapag moderate yung intensity ng exercise, so for example, walking, ayan, 150 to 300 minutes per week. Pero kung vigorous na yung level, kahit 75 to 150 minutes yung inyong vigorous activity. Alright. Okay? Tapos, ayan, ito mga suggestions lang natin. I actually got this from one of my thesis groups. Sila yung nag-drawing nito. Meron kaming pamphlet na ganyan. Anong mga exercises na pwedeng gawin habang nakaupo. So, nakaupo man yung older person, ayan, pwedeng marching. So, nakaupo, tapos nagmamarch lang siya, yung ano niya. Okay? So, pwede niyang gawin yan 10 repetitions, tapos siguro 1 set lang muna,
Or kapag kaya na niya, pwedeng gawin niya in 3 sets. So 1, 2, 3 hanggang 10. That's 1 set. Pahinga. Tapos 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 10. 2 sets hanggang maka 3 sets siya. So another exercise would be yung arm swing naman. So arm swing, pwedeng isang arm lang muna. 1, 2, hanggang 10, for example. Tapos sa kabila naman, 1, 2, hanggang 10. Tapos kapag kaya naman niya, pwedeng sabay, dalawa. 1, 2, hanggang 10. Tapos pag okay naman yung coordination niya, pwedeng alternate. So, pwedeng nasa taas yung kanan, tapos nasa kaliwa, nag-alternate. Right? Pwedeng yung gawin niya. Okay, that's for arm swinging. Itong shoulder shrugs, medyo madali lang. Ganyan lang naman yan. So, tataas lang niya. Alright? So, pwedeng aside from moving the shoulder up, pwede niyang i-rotate. Rotate backwards 10 times, tapos rotate forwards, ganyan. Okay? So, hindi naman masyadong mahirap ng mga exercises na to, pero makakatulong para ma-maintain pa rin yung physical activity nila kahit nakaupo sila. Next, yung trunk rotation, important kasi, di ba, pag nagkukwentuhan kayo, hindi naman nakaganon lang. Di ba? Pwedeng gumagalaw yung trunk, di ba? So, pwedeng yung buong katawan gumagalaw, umiikot, kumbaga, ikot yung katawan sa kanan, tapos sa gitna, kaliwa, gitna, kanan. So, yun. So, pwedeng samahan din ng kamay. So, pwedeng nakaganyan yung kamay, tapos gitna, kaliwa, gitna. Pwede ring naka-rotate. Yun. Alright. Ayan. So, mga simpleng exercises. Ito yung medyo challenging, yung sit to stand. So, dapat stable yung upuan ng nakatatanda. Pwedeng nakasandal sa wall para hindi gagalaw yung upuan. Tapos tayo upo lang. Tayo upo. Ayan. Tayo upo lang siya. Okay. Para mapalakas yung mga muscles niya sa tuhod. Ayan, para mas stable siya pag tumatayo siya. So, hopefully madali itong magawa dun sa sa bahay, no? With the less supervision. Yung pinakakailangan talaga ng supervision yung panglima, yung sit to stand. And make sure na ayan, hindi siya matutumbang, hindi siya mahuhulog. Oo nga, looking at the exercises, mukhang madali talaga silang gawin, no? Kasi nakaupo eh. So, kumbaga, yung nakatatanda, no? Very, very safe, kumbaga, yung position nung nakatatanda kapag nag-exercise, no? So, hopefully, yung mga nakakapanood din dito, pwede nyo naman ituro kahit itong simpleng exercises na lang na 5 habang nakaupo kasi mamaya merong standing eh. Ito yung mga nakaupo. So, pwedeng kahit yung 5 na lang yan habang nakaupo. Tapos ito naman yung mga exercises na nakatayo. So, kahit itong 5 lang din muna, no? Ma-master muna tong simpleng exercises na to, like yung heel raises. So, mapapansin ninyo, merong upuan, may hawakan. Alright? Stable dapat yung upuan na yon. Tapos, inaangat lang yung, ano ba yun sa Tagalog? Sakong. Tama. Yung Ayan, heel? heel, no? Heel raises. Pati toes, pwede ring toe raises din. So, pwedeng gawin yan 10 times din, pahinga, 1 set na yon. Tapos kung kayang gawin 3 sets. So, heel raises. Yung sumunod, 1 leg stands. Ayan, may chair pa din para may hawakan siya. Pero yon, iaangat lang niya yung isang paa para yung bigat ng katawan niya nandun sa isang paa lang. So, pwedeng nakabend yung paa backwards o kaya nakalift yung isang tuhod. So, ang goal lang talaga natin dyan is magkaroon ng weight bearing o makatayo siya dun sa isang paa lang. So, pwedeng count lang in 1 to 10 seconds, tapos baba yung isang paa, ganun din dun sa kabilang paa. Ayun, kung kanina may marching tayo habang nakaupo, pwede ring marching in place na nakatayo. Pero kung mapapansin ninyo, yung illustration na pinili ko ay nandun siya sa corner ng room. So maganda yun kasi kung corner ng room, supported yung likod niya.
Alright? So, out of balance man siya, madali siya makakasandal. Alright? And then, mas maganda din siguro kung meron pang table or chair sa harap para talagang alam nating secure yung position niya. And then yun, march lang siya. March lang siya in place. So, pwedeng 10 seconds. That's one set. Kung kaya ng 3 sets, better. Pero, syempre may rest in between. Okay. Ayan. Yung susunod, step-ups, ayan, medyo challenging kasi may movement na talaga to, no? Talagang nag-shift na ng body weight niya, tapos from this level, tas aakyat. Again, safety pa din yung consideration natin. So, may chair doon, tapos yung aapakan niya dapat stable. At siguro, mag-start sa mababa pa lang. Okay, so magsi-step up lang siya, tungtong, tapos yung kabila, tapos baba. Step, tapos baba. Yes. Pwede ring gawin yan dun sa unang baitang ng hagdan. So Ayan, correct. Very good. Oo, yun. So yung make sure na may hawakan lang yung hagdan. So, ayan, pwede yan. Okay? Tapos, ang isang napakasimpleng activity na pwedeng gawin, maglakad. Brisk walking. So, yun yung last exercise natin in standing. Mas gusto natin ng walking kumpara sa jogging in older adults kasi mas nakakaano yung jogging, mas injurious kumbaga sa older adults. Sa nilalobat ako. Okay, so mas injurious, mas mabigat kasi sa joints, tama po ba? Yes, oo, yung impact nung pagja-jog, lalo na kung may osteoporosis, may arthritis, ayan, mahirap yung jogging para sa kanila. So, walking is a good alternative exercise to jogging or running. Okay? So, ayan. So, brain exercise. So, sa ano pa rin tayo, sa exercise pa rin tayo. Now, doing some physical activity is better than doing none. Yan pa rin ang sinasabi ng ano. Kung hindi natin kaya yung 300 minutes per week, basta nag-exercise tayo, better yan kesa umupo lang. So, yan ang sabi naman ng WHO. If older adults are not meeting the recommendation, doing some physical activity will bring benefits to health pa rin. Older adults should start by doing small amounts of physical activity. Huwag muna magpapa-impress. Ano muna, kung paunti-unti, unti-unti muna, tapos kapag kaya, tsaka na lang dadamihan yung galaw. Older adults should be physically active as their functional ability allows. So, kung ano yung kaya, doon tayo magsa-start. Huwag yung pipilitan na yung ka-age niya, kunyari, pareho silang 65. Yung kapitbahay ng 65, nakaka-jumping ropes pa. Huwag mo ipilit yun sa kanya na yung kahit na magka-same age sila, magkaiba pa rin yung functional level nila. So wag nating ipipilit yun na dapat kaya mo yun. hindi ganun yung ano. Okay? So dapat individualized kumbaga. Alamin natin yung capability ng isang person, not in comparison with another adult with the same age. Oo. So, hindi ito contest para sa Hindi kanila. yung contest, correct. Ayan. Kaya mo, doon ka magsimula. Yun. Oo, ayan. Tama yun. Ayan. Tapos ito naman sa environment, yung last E natin, environmental modification. So, in this illustration I got from the net, ayan, yung floors dapat non-slip. So, hindi madulas. So, yung mga edges din ng carpets, make sure na hindi siya natutuklap or naka-flip up. Kasi 'di ba doon natitisod yung older adults eh. Make sure na fastened sila talaga. Tapos bathroom, lalo na sa bathroom na wet yung floor, na madulas yung sahig, advisable na may grab bars, no? Meron silang hahawakan para ma-break yung fall nila, ma-prevent yung matumba sila. Tapos better lighting. Ayan. So yung hallways, dapat yung proper yung ilaw, yung
yung lighting. Siguro education din sa older adults. Pag nakahiga sila or natutulog, tapos gusto nilang pumunta ng bathroom, so may magba-bathroom sila or wee sila, pag from lying down, advice natin sila na umupo muna. Tapos after a minute or two, tsaka pa lang sila tatayo at lalakad. Huwag yung pagbangon nila tayo kagad lakad. Kasi most of them, bumabagsak yung blood pressure, nahihilo, natutumba. So para maiwasan yung matumba sila sa ganong situation, ang ina-advise natin sa kanila is, yun nga, from lying down, lying flat, or kung ano man position nila sa bed, naka-sideline man lang, nakatagilid man yan, o nakahiga talaga, uupo muna sa bed, magstay din doon ng mga 1 minuto, ganyan, bago tumayo at bago maglakad. So, para hindi sila matumba. Ang susunod is remove clutter. Ayan. So, mag-ayos tayo sa bahay. Wala yung masyadong maraming kalat. So, yung mga dadaanan, make sure na walang maaapakan, walang matitisod, yung mga cords natin, yung mga saksakan, mga ganyan. Make sure na hindi siya magiging cause ng pagkatumba ng ating older adults. Ayan, kung may tiles man sa bahay, make sure na walang cracks. So, di ba napapansin nyo din yun? Na-experience din siguro. Kung minsan kapag may butas yung tiles, may crack na nasasabit yung shoes or yung slippers. Ayan, pwedeng matisod din. So, make sure na repaired yung mga ganon, na mga may cracks sa tiles natin. And yun, sa stairs, best pa din na may railings, no? So, para may hawakan yung ating older adults. Ayan, so advisable na may grab bars. Yung flooring nung natin, nung bathroom, mas magandang ganon, no? Yung hindi madulas. So, kung pwedeng ma-modify para hindi sila matumba. Kung mas gusto nung matanda na makaupo na lang din para hindi sila out of balance kapag naliligo na nakatayo. Pwede rin namang nakaupo na lang. Oo nga po. Ayan, so essentially para bumaba yung risk natin for falls, yun, mga pwede natin gawin. So yung B strategy natin, yung B would be brain activities para maging matalas pa din ang ating pag-iisip. Tapos mga exercises natin, pwedeng exercises to improve strength, to improve balance, at saka walking speed. And then environmental changes, environmental modifications para safe yung older adults natin sa ating bahay. Alright. Okay. Salamat sa B strategy mo, no, sir. Natin, no, hindi lang siya yung dun sa nakatatanda, kundi kailangan din talaga ng effort, no, nung lahat ng mga magkakasama sa bahay, no, to watch out for each other. Yes. No? So, bukod sa panatiliing matalas ang pag-iisip, no, kailangan din, kumbaga, bukod din sa internal or individual factors, no, nung nakatatanda, kailangan pati yung environment ma-address din, no. So, yun, posible naman pala, no, na gawing fall safe or yung yung bahay, no, at least yung bahay. Tapos kapag naging mas malusog na yung older adult, no, kumbaga kung na-maintain niya na yung lagi siyang nag-exercise, ganyan, then nakakatulong nga yun, no, dun sa kanyang overall na kalusugan, no. Ayan. Yung basta yung mga kasama nating older adults, as much as possible, kapag kaya nila gawin yung activity sa bahay, gawin nila. Huwag natin, ako na lang lolo, ako na lang lola. Hindi makakatulong sa kanila para ma-maintain yung health nila kung lagi natin silang tutulungan.
kung kaya pa nilang gawin yung mga activities na yon, pagawa natin sa kanila kasi that's keeping them physically active. Ayan. Yun. Kasi sometimes, no, parang good intention, no, na Good sige, intentions, oo eh. pero yun pala parang ano din, no, kumbaga parang nai-influence in a negative way yung kalusugan kasi nababawasan Yes. ng activity, no? Oo. Okay, so magandang insight yan, no, sir? So yan, I think naging napaka-malaman at napaka-comprehensive, no, nung discussion natin about falls, no? I appreciate that and it's already 6:01, napahaba ang ating kwentuhan, no, tungkol sa falls. It has been a very meaningful discussion, no, Sir D. So, siguro, to wrap things up, siguro final message na lang to our audience, especially, no, para to keep our beloved older adults safe from falling. Do you have any then? Hindi. Siguro lang, para sa atin na lang din. So as we advance in age, as we grow older, we continue to live our lives to the fullest. Kumbaga, kapag kaya pa natin gawin natin. Wag tayong humingi ng assistance from others. So we continue to live our lives to the fullest. So even if we are already old, all right? Tapos ayan, siguro we should appreciate our lolas and lolas more. Ayan, should appreciate them. We show our love not by taking away their physical activity, but pwedeng samahan nga natin silang maglakad, samahan natin silang mag-exercise instead of doing things for them. All right? We keep them active, independent, with the least amount of support para pa rin sila, healthy pa rin physically and mentally. And ayun, gusto natin self-actualization. So we hope to be able to assist them achieve that, yung self-actualization. Alright. Ayan. Ang sweet nung message, no? Pwedeng samahan natin sila, no? To ensure na they are healthy all over, no? Not just in body, but also in mind. Ayan. Thank you very much, Sir Donald, for that very meaningful message and for our very rich discussion about falls, no? So, yan. Thank you very much, Sir Donald. And also, no, I would like to thank the University of Santo Tomas College of Rehabilitation Sciences Alumni Association for sponsoring this episode of Bridges. Ayan. Thank you, Sir Donald. Thank you. Yan po, no? So I'll be giving some announcements. Congratulations to all the distinguished Tomasian alumni awardees who will be honored this coming Saturday, November 18, 2023 at 6 p.m. at the Dr. Robert C. Ballroom of the BG Pop UST Alumni Center. You indeed make us all proud to be Tomasians. Mabuhay ang Tomasino! Before we end the show, we would like to thank all of our alumni, students, and friends who have faithfully watched, shared, and liked our Bridges episodes. We share with you the blessings of Bridges, and do continue to stay with us. Keep liking and subscribe and sharing our shows, and please subscribe to our UST Tomasian Alumni Community YouTube channel and Facebook page. The past episodes of Bridges can be watched via our YouTube channel. Again, thank you very much. Maraming salamat po for joining us today. We enjoin you to tune in again on Tuesday for another exciting episode of Bridges. Remember, here at Bridges, we build bridges of faith, bridges of hope, and bridges of love. Enjoy the rest of the day wherever you may be. God bless you all and mabuhay.